Magandang araw, Bonateros, worldwide. Ito na naman ang pambansang fake news peddler ng Pilipinas, yung Boss D. Tayo ay nandito pa din ngayon sa Sub-Saharan Mindanao. Tayo ay nag-aayos na dahil maya-maya lamang tayo ay aalis na. At babalik na tayo sa katotohanan. Balik na po tayo sa Maynila. So, habang may oras pa naman at nag-aantay pa tayo ng ng ating sundo, reaction na natin ng mainit na na issue kasi nagkakagulo ng mga Pilipino ngayon. Unang-una sa lahat, yung mga irregularities na nakikita nila sa diyan sa COMELEC, diyan sa absentee voting natin, mga FW. Confirmed na halos lahat ng mga bumoboto in favor sa Duterte, halos lahat sila ay tawag din nakakita ng irregularities na noong lumabas na daw yung kanilang confirmation and yung QR code, nung chinek nila kung sino-sino mga pangalan yung lumalabas doon. Although, nag-respond naman na ang COMELEC na daw yan, yung ipinakikita daw sa inyo ay yung script, hindi daw yung yung mismong parang resibo ng iyong binoto. Yung mga lumalabas daw talaga ng mga pangalan doon sa script na yon is hindi yun yung mga binoto mo. So, yun ang paliwanag nila. Again, pwedeng pwedeng i-debunk yan ng mga experts. Kaya kailangan talaga magkaroon ng Senate inquiry pagkatapos ng mahal na araw tungkol dito para maliwanagan tayo kung ano ba talaga itong pangyayari nito. Is this something na kailangan tayong kabahan or okay lang ito? Kasi parang nakikita natin sa COMELEC na okay lang naman sa kanila yan. Walang issue sa kanila. Hindi nga lang nila tayo pinrepare tungkol dyan. Ang haba ng preparation pero hindi naman tayo pinrepare or hindi naman tayo in-inform na ganun yung mangyayari. Hindi natin alam kung nag-dry run ba sila or nag-test voting ba sila noong mga nakaraan. Pero I believe demo po sila sa nag-demo sila sa ating mga kasama dyan sa SMNI, and okay naman yung kanilang testing. Pero yun, yung actual na manual na voting yun, hindi yun yung katulad sa online voting na cellphone ang ginagamit. So meron naman daw legal remedy according to Jimmy Bondoc kasi nag-file nga sila ng petition, TRO. Pero meron daw yatang remedyo diyan na aside from pagka hindi daw kayo convinced doon sa resulta ng inyong pagboto online, pwede naman daw mag-manual. Hindi nga lang natin alam kung paano yun, pero daw yun nasa rules daw yun ng COMELEC. I-check nyo na lang yung paliwanag ni Attorney Jimmy Bondoc tungkol dyan. Pero kailangan lumabas kayo to vote. Kasi baka mamaya nga, tanim issue lang yan para yung mga kababayan natin hindi na bumoto. So, you still need to go out and vote. Kung mapapansin ninyo, yung mga animal na mga kandidato sa kabila, hindi na yan nangampanya dyan sa mga OFW. Meron lang tayo mangilang-ilang nabalitaan na nagpunta sila dyan sa Hong Kong pero hindi naman daw sila pinansin, and hindi na yata nasundan yun. Hindi na sila nag-ikot sa mga OFWs natin. Kaya nga, ako, imposible talagang manalo yung mga kandidato sa kabila dyan sa mga kababayan natin sa overseas. Kasi unang-una sa lahat, di sila nangampanya. Hindi nila pinakita na importante yung mga OFW sa kanila. And pangalawa, nakita naman natin yung resulta noong nagsama-samang lumabas yung mga Duterte supporters ng birthday ni Pangulong Duterte. Kitang-kita natin yung dami ng mga OFW na talagang masasabi nating nakasuporta kanila Pangulong Duterte. So, at saka wala kang makikita ngayon sa social media
na nagsusumbong na ako ay bumoto ako sa buong alyansa pero ito yung lumabas. Wala kayong nakikitang ganun. Karamihan ng mga nagme-message sa atin, karamihan ng mga nagpo-post sa social media na nakakaramdam ng irregularity sa kanilang boto na mga OFW, ang binoto Duterte. Ayan. So dyan pa lang makikita mo na kagad na sa OFW votes, lawang talaga tayo dyan. Talagang makikita ng yan, hindi na nila kayang dayain yan. So kapag ka nagsubok pa silang dumaya dito sa sa absentee voting ng mga OFWs natin, magkakalintikan talaga. Kasi kailangan mag-match yung botong lalabas doon sa mga nakikita naman natin sa social media ng mga taong lumalabas sa support na Duterte. So yan po. Basta kalma lang kayo, huwag kayong masyadong aligaga na na natin yan, na ilapit na natin. Kahapon kasama natin si Senator Bato de la Rosa, kasama natin si Atty. Vic, kasi nag-press con tayo at nag-ikot tayo dito sa Mindanao, sa Misamis and Cagayan de Oro. Nanggaling din tayo ng Zamboanga. So nakasama natin sila and inopen up natin to personally sa kanila. And yun nga ang sinabi nila, si Senator Bato de la Rosa ay tatry daw niya talaga na i-convince yung kanyang mga kasamahan sa Senado to look into this para maimbestigahan whether totoo nga yung sinasabi nitong COMELEC na hindi tayo dapat mag-alala. So antayin natin yan mga bossing. Good thing kasi nga kasama natin sila and meron tayong mga direct contact with itong ating mga current sitting senators pa. So abangan natin yung mga susunod na kabanata dyan. Abangan natin kung magkakaroon nga ng Senate inquiry tungkol dyan. Okay? So again, yung mga OFWs natin, go out and vote. O kung dire-diretso pa rin po yung botohan ngayon, bumoto po kayo. And kung maganda, lahat ng mga irregularities na makikita ninyo, i-consolidate natin, kuhanan nyo ng video, picturean nyo, consolidate natin para kung sakali na hingin ng tulong natin regarding sa mga complaints ninyo, madali tayo makapagbigay sa kinauukulan noong mga ebidensya ninyo. Ebidensya na galing din po sa inyo. Marami akong nakausap din na mga kilalang personal na naranasan din daw nila yun. Pero yung iba nga, wala nang lumalabas totally. Hindi na lumalabas yung QR code pero nagpo-prompt na nakast na yung vote niya. So isa yon sa mga irregularities kasi dapat may lumalabas talaga na resibo, proof at makikita mo talaga yung mga ibinoto mo katulad doon sa manual na pagboto natin using yung mga tawag diyan, yung mga makina, yung dating ginagamit natin di ba, yung Smartmatic o basta yung mga makina na yan, voting machine, mga voting counting machines, yung lumalabas talaga doon sa screen at saka may resibo ka, di ba? Tapos yung resibo, iuhulog mo doon sa parang pwede nang mabilang ng manual. Okay? So again, boto po tayo, wag po tayong matakot, wag po kayong kabahan. At sa issue naman po ni Amy Marcos doon sa pag-endorso nilang dalawa ni Robin Padilla kay Amy. Well, noong nakaraang hearing sa Senado, sinabi naman ni Robin Padilla yon na they are there doon sa hearing because they want to support Amy. Akala natin susuportahan lang doon sa kanyang hearing pero laking gulat talaga natin na sinuportahan si Amy Marcos ni PDP laban President Robin Padilla. Kung ano man ang reason bakit niya ginawa yon, wala po tayong alam. And even yung mga taga-PDP ay nagulat din sa mga pangyayari kasi mukhang hindi rin blindsided sila doon sa mga naganap. Mukhang gumalaw si Robin Padilla according sa kanyang personal na desisyon. Hindi niya ginawa yon as a president ng PDP. And again, sila yung mga may access kay Pangulong Duterte, sila yung yung mga nasa kinauukulan. So and hindi naman sila vocal about sa mga reasons nila why in-endorse nila yung mga tao na yan.
sila na lang nakakaalam doon. Ngayon, ganun din kay VP Sara. Si VP Sara kasi direktang biktima yan. Yung pagkuha sa kanyang tatay, siya yung talagang, kumbaga, biktima rito. Oo. Pero hindi lang naman yung nangyari sa kanyang tatay yung mga issue dito sa Bayang Pilipinas. Hindi lang naman yun. So, naiintindihan natin si VP Sara kung ano man ang kanyang agenda doon sa pag-endorso kay Amy Marcos. I don't want to speculate na baka dahil doon sa hearing na nagaganap na maganda naman yung nagiging resulta kasi mas maraming mga Pilipino yung nagiging informed tungkol sa mga pagkakamali ng otoridad natin and yung gobyerno natin, mas na-expose yung kanilang kasamaan, kabulastugan at yung kanilang pang-aabuso sa kapangyarihan. I don't know if kabayaran yon. Again, nag-speculate lang tayo kasi nga hindi natin alam, di naman nila sinasabi kung bakit. Basta bigla na lang inendorso. Tapos inendorso din si Camille Villar. Well, ako yung pag-endorso kay Camille Villar, ano yun the fact na si Camille Villar is lumapit na kay VP Sara and the family, lumapit na kay VP Sara for endorsement, isang malaking patunay yun na palubog na barko na talaga yung alyansa na yan. Yung alyansa wala na talaga. Kung mapapansin ninyo, ilang beses na tayong nangangampanya ang PDP, walang pera yan. Pero ilang beses na tayo nangangampanya, halos linggo-linggo, halos araw-araw, nangangampanya ang PDP, umiikot sa buong Pilipinas. Tingnan nyo naman ang effort, hindi ba? Yung kanilang mga kandidato talaga namang pagod na sa kakaikot sa buong Pilipinas. Pero makikita natin yung alyansa, halos wala. Pag napansin mo yung pag binantayan mo yung mga Facebook pages ng alyansa, nagkakanya-kanya sila ng ikot. Hindi sila umiikot as a group. Probably, best choice yun for them kasi nga, yung kanilang campaign manager, loko-loko. Imbis na makatulong sa kanilang kandidatura, ay mas lalo pang napapasama yung kanilang chances to win the election dahil nga, makasarili si Bongbong Marcos tarantado talaga si Bongbong Marcos. Wala siyang pakialam sa mga kasamahan niya, basta yung agenda niya yung ipinaprioritize niya. And ako kasi ang alyansa, talaga namang kakabahan ako, mantakin mo. Gumagastos ako ng malaki to win, tapos ilalaglag lang ako nitong kumag na to. And sobrang galit talaga ng tao kay Bongbong Marcos. Nakita natin yan dito mismo sa Mindanao. Grabe ang galit ng tao kay Bongbong Marcos sa Mindanao. Siguro, isa na sa dahilan yung pagpigil ni Marcos ng development sa Mindanao. Di ba lahat ng mga proyekto ni Pangulong Duterte na dapat ngayong administrasyon gagawin dito sa Mindanao, hininto nila. Hindi binito, pero nilagay nila sa mga unprogrammed funds, unprogrammed project. So, ibig sabihin, wala na talaga silang planong tuparin or wala pa silang planong tuparin ngayon. Kaya galit na galit yung mga taga Mindanao. Sa ganitong galit ng mga tao, katulad na nangyari sa Ocho Diretso, tingnan mo, si Kiko Pangilinan, ultimong pagkain na lang niya sa tawag dyan, takip ng kaldero, ang laking issue sa mga tao. Alam niyo kung bakit? Kasi nga gigil na gigil sa kanila yung tao. Sobrang galit ng tao sa Ocho Diretso na yan, dyan sa mga Liberal Party na yan. Linuknukan hanggang ngayon, hindi pa nakakalimutan. Mantakin mo puro kabulastugan na ginawa ni Bongbong, pero hindi pa rin sila nananalo sa opinion ng tao. Talagang gigil na gigil pa rin sa kanya. So kung ako din si Camille Villar, nakikita ko na yung trajectory ng kanilang grupo pabagsak talaga. At ang masaklap nito, syempre powerhouse yan ang mga Villar. Yan yung mga kandidato na hindi natatalo So, napakasaklap na mabibreak ni Camille Villar yung record na yon na hindi sila natatalo. Biglang matatalo si Camille Villar dahil dito sa Bobong Marcos na to. So, it's wise for her to really get out doon sa sa grupo na yan and somehow magpa-endorso kay VP Sara. Hindi ko alam din kung sa anong dahilan. Again, yung mga Villar naman na yan has always been close to the Dutertes. Nakita naman natin na yung tatay, yung kapatid, yung kuya niya, si Mark, at saka yung nanay, talaga namang against doon sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa Dahig. So siguro isa na yun sa dahilan, talagang itong mga Camille Villar na ito, wala naman silang kalaban, wala namang kaaway talaga yung mga yan. And hindi naman natin sila nakitaan ng iskandalo since nagsimula yung kanilang tatay sa politika hanggang ngayon sa henerasyon na nila. Hindi naman natin sila na rinig or nakita na talagang meron silang mga malalaking issues na nagawa, corruption and the likes.
So, pero hindi ko pa rin iboboto si Camille Villar. Kasi stick ako dun sa Duterte natin. Lalong-lalo na si Amy Marcos. Yun ngayon kanina, balikan natin yung sinasabi ko na maaring siya, biktima siya nitong gobyerno na to. That's why she's, kumbaga, deciding para sa sarili niya, not for PDP, not for itong mga Duterte. Nag-decide siya para sa sarili niya. And if ito yung decision niya sa sarili niya, let's just as a victim nitong gobyerno na ito, let's just respect yung kanyang desisyon. Pero it doesn't necessarily mean na mga panatiko na tayo na susundin na natin siya agad. Kasi wag natin kalilimutan, hindi lang naman si Inday Sara ang biktima rito. Ang biktima rin dito, unang-una sa lahat, si Pastor Apollo Kibuloy. Biktima rito ang KOJC. Biktima rito ang marami pang mga Pilipino sa corruption, sa kahayupan, kademonyohan nitong Marcos administration. So, yun ang lagi nating iisipin na irespeto natin yung desisyon ni VP Sara, pero wag nating isuko lahat doon sa pag-endorse niya na yon by means of voting or ilagay si Amy doon sa pang-12, ilagay si Villar sa pang-10. Kanila na yon kung ano man yung nila, yung kanilang kung ano yung kanilang napag-usapan, kung ano yung kanilang mga reasons, bakit nila pinagagawa yung kanila na yon. Basta tayo bilang isang Pilipino, ang rason natin iboto yung Duterte dahil yun ang kinampanya ni Pangulong Duterte sa atin. Yun ang talagang alam natin na sanction niya. Itong mga ginagawa ni VP Sara ngayon, ginagawa ni Senator Robin Padilla ngayon, desisyon nila yon. So, ano na natin yon, pass na tayo doon, kanila yon. Kung gusto nila, iboto nila yung mga ini-endorso nila. Then, kung mga followers nila, iboto yung mga ini-endorso nila, go. Pero tayo, ako, at ang Banateros at ang grupo ng Pastor Apollo for Senator Movement. I'm not speaking in behalf of them, pero I believe na hindi sila talaga mag-a-adhere dito sa ganito at hindi sila boboto sa isang Marcos pa. Dahil talagang napakalaki ng problemang ibinigay sa atin ng mga Marcos na yan. So, damay-damay na talaga yan. Mula rito kay Amy hanggang sa mga susunod na generations ng mga politiko ng mga Marcos, pare-parehas na mga satanas yan. Kaya, hindi tayo boboto dyan. So, para sa akin, para sa mga kababayan ko, ako nananawagan na wag natin iboto yan. Kasi tingnan ninyo ang logic kasi, marami kasing nag-single vote. Yung mga nagsi-single vote, halimbawa isa lang ang binoto nila. So meron silang plus 11, merong minus 11 sa lahat ng mga ng mga kandidato nila. Ganun daw ang mathematics noon. Kaya ngayon, kung 10 lang iboboto natin, mag-iiwan tayo ng 2, that's -2 or -2 votes sa lahat ng mga kandidatong tumatakbo sa pagkasenador. So, parang sinasabi nga ang mathematics ni JB Hinlo dyan is plus 2 points yan sa kanila kung hindi ko kumpletuhin yung 12. Kaya marami nagsasabi, boto si ganito, iboto si ganyan. Kung ako lang, doon stick na ako sa 10 para at least kahit pa paano yung chance ng mga kandidato natin mas lalong lalaki, lalong-lalo na yung mga nasa dulo. Sino ba yung mga nasa dulo? Nasa dulo dyan. Si Pastor Apollo Kibuloy, si Jimmy Bondoc, si Hinlo, si Attorney Lambino, sila Philip Salvador. Yan yung mga bottom yung mga nasa bottom ng mga surveys. So kung ilalagay natin yung dalawa na yan, mas pinaliliit natin yung tsansa na manalo itong mga mahihinang kandidato natin. Hindi mahihinang kandidato in terms of yung awareness. So si Pastor Apollo Kibuloy, alam naman natin, dinadaya lang yan. Alam naman natin talaga, even sa ground. Pero syempre humble tayo, ayaw natin sabihin na malakas siya mananalo. Iyan na natin. Let's just assume na kapag kinumpleto natin yung 2 pang boto na yan, there's a chance na isa sa mga kandidato natin yung baka mas lalo pang bumaba, mapasama or matalo pa. So imbis na meron tayong numero sa Senado, baka mabawasan pa yung numero natin. Imbis sa 10, baka maging 5 na lang, baka maging 6 na lang. So hindi magko-commit sa atin yan si Villar, hindi rin magko-commit kasi may partido yan, hindi rin magko-commit sa atin yan si Amy dahil demonyo yan. So yun lang ang natin, yun lang assessment natin at masasabi natin diyan sa
issue na yan. So kung ako sa inyo, kung gusto niyo iboto nyo. Ano naman tayo, nasa demokratikong bayan naman tayo. Pero kung ako lang ang papipiliin, no ako dyan. No ako dyan. Go na ako doon sa 10 kandidato ng PDP. Go na ako kay number 53, Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ko nga, kung ako nga lang kung ako lang talaga, hindi lang dahil kay Pangulong Duterte at saka dahil kay Pastor Apollo Kibuloy, magsi-single vote talaga ako kay Pastor Apollo Kibuloy para mas malaki yung chance na manalo siya. But since isang grupo na tayo, so panindigan na natin yung pagsasama-sama natin. So ano na natin yung 10 kandidato natin, boto natin yan. Huwag na nating dagdagan. No, sabi nila, hindi, baka dagdagan nila, baka dayain nila, hindi. Hindi. Basta, di baling kulang, wag lang sobra. Okay? So again, mga OFW natin, kalma lang kayo. Gumagalaw naman at gagalaw naman sigurado itong ating mga abogadong kasama, and kino-consolidate na rin nila yung mga issues, problems, and mga reports ninyo. So hopefully after Holy Week at bumalik ang Senado sa sesyon, let's just hope na imbestigahan nila ito, ipatawag ang COMELEC, and then pagpaliwanagin tungkol dito. And sana nga ay totoo yung sinasabi ng COMELEC na encryption lang yun, script lang yun, hindi siya yung actual na receipt o resibo mo pagka bumoto ka. So again, maraming salamat sa inyo. Sana ay nakatulong itong vlog na ito sa inyong mga pagdedesisyon. Magkita-kita po tayo muli. Balik na tayo sa ating studio, yung ating vlog pagka balik natin sa bahay. So hopefully bukas maayos-ayos na yung ating paghahatid ng mga content at pag-vlog. Okay, thank you sa inyong lahat. Mabuhay kayo and have a nice, ano bang araw ngayon? Martes na. Have a nice week, mga bossing.